Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo roon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. At of course, kasama din po ang ating mga mahal sa buhay. No? By the way, sa hindi po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Director Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay, welcome po sa ating YouTube channel. All right, maraming salamat. Bago tayo magpatuloy, I would like to make use of this opportunity, no, na mapasalamatan po natin ang ating subscribers, viewers po natin, sharers po natin, likers po natin, no? Sa ating mga videos po natin. Thank you very much sa inyong suporta, no? At because of your support, ay nandito pa rin ang inyong abang lingkod. At because of your support, no, na pagbibigay po kayo sa akin ng inspiration, na motivation, na pagpatuloy pa ang ating advokasya na mapalawig po ang ating campaign, no, advokasya for spreading out, no, yung legal information po sa ating mga kababayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, your just acquaintance at upang sila din po ay may mapulot po, no, sa mga pinag-usapan po natin. At for all you know, ang napag-usapan po natin ay could be related po, no, sa mga insidente na mayroon man sila, no, at makakatulong po tayo kahit po paano. Okay, sabi nga natin lagi ay lamang na ang may alam sa batas. All right. Oh, by the way, I would like also to take this opportunities na meron na po tayong good news. And the good news is, ang Batas Pinoy po, meron na po tayong Facebook account, no? You could search po sa Batas Pinoy kung kayo po ay Facebook uh, account holder, makikita po niyo doon ang ating pong page, no? At sa page na ito ng Batas Pinoy, ay dito po tayo madagdagan po ang ating kapasidad na mapalawig pa ang ating advokasya na makapag-engage po sa ating viewers, no, sa ating followers, no, at makapagsagot pa po tayo ng mga katanungan, no, sa abot po ng ating makakaya. So paki-spread po, no, paki-spread out po, pakitulungan po niyo ang inyong abang lingkod, no, na ma-inform po inyong kaibigan, kamag-anak, no, ang inyong ka-fellow subscribers, sharers po dito sa YouTube. At kasi po kabubukas pa lang po ng ating platform nito ng Batas Pinoy sa Facebook, mabibilang pa lang po sa daliri ang nagpapalo po dito kasi hindi nga po alam. Sa inyo pong tulong, no, I am soliciting your help, no, assistance po dito sa na mapalawig pa natin and ma-reach out po natin ating kababayan. And we can only do that, no, kung kayo po ay magpa-follow, no. The more na meron tayong followers, the more na marami po tayong ma-reach out ng mga kababayan po natin. So kailangan ko po ang inyong tulong, okay? And I hope tulad ng pagsuporta po niyo dito sa ating YouTube platform, ay gano'n din o masigitan pa ninyo ang pagsuporta po, ang pag-follow po sa ating mga activities po natin, sa posting po natin sa Facebook. Okay? Maraming salamat. Excuse me. Okay, okay. So let us now proceed with our topic, no? Sa episode na to. Ang topic mo natin ay may kinalaman, no, sa relationship ng mga anak, no? Commercial relationship ng parents at anak, no? Hinggil sa pagbenta ng property. Ito pa yung kinalaman sa atin na ang sender na si Miguelio Borromeo. Okay, sabi kasi niya dito sa tanong niya ay, hello po, good PM po attorney, ask ko lang po kung puwedeng magbenta ng lupa yung parents sa isa ng kanyang anak. Valid po ba yun? Okay, this is a very good question, okay? Well, yes, tingnan po natin, no, for as long as number one, siyempre yung anak ba is mayro'n ba siyang legal capacity to act? Ibig sabihin hindi na menor de edad, okay? So, eh, nagkaroon ng bentahan. Sabi nga natin lagi, 'di ba, for as long as mga buhay pa yung parents, mga buhay pa, yung mga parents ng magulang. Yung mga anak po ay wala po silang karapatan doon sa properties ng magulang nila. If at all, that what they have is only what we call inchoate rights, mere expectation, hindi pa hinog, oh. So, dahil wala pa silang karapatan, kundi mere expectation lang, ang tanong dito ngayon, puwede bang magbenta ang
magulang, 'no, ng lupa sa isa sa kanyang anak, okey? As a rule po, puwede po. As long as number one, yung anak has the legal capacity to act. Ibig sabihin na hindi na minor de edad. Number two, aba'y kailangan po ay in good faith po yung bentahan. That the bentahan, 'no, that the sale of the land is not designed to deprive other children, 'no, of their, heir or legitimate pagdating ng araw. In short, meron talagang totoong bilihan. 'Pag sinabing totoong bilihan, magkano ba ang fair market value? Okay, ito ba ang nasunod? Pangalawa, nagkaroon ba ng bayaran? So that means tinanggap ba talaga ng magulang, 'no, yung yung bayad ng anak, nagkaroon talagang bilihan. In short, in good faith yung bilihan, okay. Third, 'pag para mapatunay yung good faith niyan, yung bang anak, 'no, na bumili, meron ba siyang financial capacity para bumili ng lupa? Ng magulang. Kasi kung ito pong disguise lang na deed of sale kuno na sabihin ang tawag niyan kasi may mga gano'n, 'no, yung magulang ay para mailipat sa anak yung properties, ang ginagamit nila ay kunwari ay binenta, merong deed of sale. Meron namang iba ay gumagamit ng deed of donation. Valid ba ito? There is always the presumption of validity, okey? Ngayon, kung talagang in good faith nga yung transaction at may karoon talaga ng bilihan, okay, ay merong bayaran na nangyari, 'no, na tinanggap ng magulang ang bayad ng anak. Well, yes, valid po 'yan, okay. So, enforceable po 'yan. However, dito magkaroon ng problema 'pag, nawala na si magulang, okay. So, at, makikita ng ibang anak na, "Teka muna, yung bilihan na ginawa, hindi naman in good faith, kunwari lang kasi yung isang anak na yun, favorite ng magulang." Okay. In this way, yung sinasabi na bilihan, 'no, could be treated as simulated na bilihan lamang at it could be declared as null and void, 'no, because it's possible na sine-circumvent lang yung batas, 'no, para mabigyan ng pabor yung isang anak na kunwari pinagbili, okay. So, at 'pag ganito ang situation, 'pag nawala si magulang, itong bilihan na ito, 'no, or donation na ginawa, puwede kasi ding donation, nag-donate ang anak sa isang ang nag-donate ang magulang sa anak, valid po yun, yes. Kaya lang yung donation na yan 'pag nawala si magulang, yung donation na yan ay ikukulit yan sa gross estate ng magulang, okay. At doon sa kuwentahan, 'pag yung lumalabas na dahil sa ginawang donation ng magulang sa isang anak o dalawang anak, nagkakaroon ng, gulangan, 'no, at nagkaroon nagkaroon ng deprivation ng anak, 'no, ng kanyang share sa legitim, then yung donation na ginawa, 'no, could be considered as, an advance legitim na na puwedeng mabawasan o puwedeng mabawi yon para i-compensate do'n sa nawalan ng mana na anak, okay. So, yun po ay subject to collation po 'yan, 'no, sa gross estate nung magulang 'pag nawala na, kung donation ang ginawa. However, kung bilihan naman, 'no, kung bilihan at in good faith yung bilihan, tulad sa sinabi natin, at nagkaroon talaga ng palitan ng pera because ang anak ay mayroong capacity, 'no, financial capacity to buy, nagkaroon ng bayaran, and the price of the lupa, of the land is based on the fair market value, and therefore in good faith, 'no, the seller and the buyer are in good faith, 'no, towards each other, then yes, valid po ang nagawang commercial transaction, 'no, between their parents and that particular child. So I hope na bigyan natin ng kasagutan, 'no, ang tanong sa atin ni Vigilio Borromeo. Alright? So, thank you very much. Okay, bago tayo magpatuloy, 'no, sa kapapasok pa lang, I would like to make use of these opportunities na ang ating pong Batas Pinoy, meron na po tayong Facebook account. So you could search, 'no, doon po sa ating Facebook, page at as of this moment, 'no, ay kasi kabubukas pa lang po yung ating, Facebook, account ng page po natin. So mabibilang pa lang sa daliri po, 'no, ang nag-follow po dito. So I hope with your help, 'no, ma-spread out po ninyo, 'no,
sa ating mga kababayan, sa ating mga sa inyong fellow subscribers, viewers po ninyo, no? At tsaka sa mga likers, no? Na ang Batas Pinoy po, meron na po tayong Facebook account, no? This is in response to the incessant clamor of our viewers, of subscribers na magkaroon din ng Facebook account ang Batas Pinoy at para as an alternate platform po at kung saan mas marami tayong ma-reach out siguro doon, no? At mapalawig pa ang ating kapasidad na makapagbigay ng legal impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. At ulitin ko, they could be your friends, no? Part of your family, members ninyo, or inyong kapitbahay, or inyong just acquaintance, kakilala ninyo, upang sila din ay ma-reach out po natin at at masagot po natin, no? Ang kanilang mga katanungan to the best of our ability at saka ah, 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 tsaka siyempre kung meron base din po 'yan sa ating kakayahan, no, sa ating mga oras, okay. Maraming salamat, no, sa inyong pagtangkilik, no, sa ating mga advokasya at sa ating mga videos. Thank you very much and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Bye-bye.